Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Pag-uwi ni Mr. galing sa trabaho, laking gulat niya nang datnan ng kanilang bahay na napakagulo. Naglalaro sa putikan ang kanyang mga anak sa labas ng bahay at nakasuot pa ng pajama. Pinauwi niya agad ang mga bata. At pagpasok niya sa bahay, nakakalat ang mga laruan ng mga bata, nakatumba ang mga silya, nagkalat din sa sahig ang mga maruming damit. Puno ang lababo ng mga hugasing plato, kutsara at tinidor. Bukas ang TV at nakabukas din ang shower sa banyo. So agad na hinanap ni Mr. si Mrs. Nang hindi niya ito makita, pumasok siya sa kanilang kwarto at doon niya nakita ang asawa na relax na nakahiga sa kama at nagbabasa ng pocketbook. Tumingin si Mrs. kay Mr. Ngumiti at nagtanong, "Kumusta ang araw mo, darling?" "Hayaan mo na ang araw ko. Ano ang nangyari sa bahay natin at ano ang nangyari sa mga bata?" Yamot na sagot ni Mr. Sumagot si Mrs. "Di ba araw-araw pag umuwi ka galing sa trabaho, tinatanong mo ako kung ano ang mga ginawa ko?" "Well, sa araw nito, darling, hindi ko ginawa ang mga tinatanong mo." Alam po nyo, hindi madali ang maging magulang. Ngunit dahil mahalaga ang pagiging magulang at dahil tayo ay tinawag ng Diyos para gawin ang ilang bagay bilang ama o ina, hayaan po ninyong i-share ko sa inyo ang ilang katotohanan mula sa Bible patungkol sa pagpapalaki ng anak. Ang mensahe pong ito ay specifically targeted sa lahat ng magulang. But, in addition, naniniwala po akong may mensahe rin ng Diyos para sa ating lahat, magulang man o hindi. Doon po sa Aklat ng Awit, chapter 78, verses 1 to 8, lalo na po sa verse 4, binibigyan po tayo ng Diyos ng ilang pamantayan ng pagiging magulang. Pero, hayaan niyong basahin ko muna po sa inyo yung mismong nakasulat sa Awit, chapter 78, verse 4. Pakinggan niyo pong mabuti. "Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa." Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Of course, alam natin na hindi po tayo perpekto. Bagamat hangad nating mabuhay ng tulad ni Kristo, alam natin na imposible itong mangyari. Ganon pa man, makakabuti na ipagpatuloy natin ang hangaring ito. Ngayon, ang unang pamantayan bilang magulang ay ito. Kailangan nating ituro sa ating mga anak ang kadakilaan ng Diyos. Babasahin ko po ngayon sa inyo ang nakasulat sa Awit chapter 78 verses 1 to 4. "Mga kababayan, ang mga turo ko'y inyong pakinggan. Tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Sasabihin ko sa inyo ang mga lihim na katotohanan ng nakaraan. Napakinggan na natin ito at nalaman. Sinabi ito sa atin ng ating mga ninuno. Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa." Ipinapaalala po ng sumulat ng awit sa kanyang mga kababayan ang kamanghamanghang kasaysayan ng Israel. Sila'y responsible na sabihin ito sa kanilang mga anak at kaapu-apuhan. Sabihin ang kapangyarihan ng Diyos at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Doon po sa Exodo, chapter 10, verses 1 to 2, ganito po ang nakasulat. "Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Faraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ng mga opisyal niya para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala." Sa verse 2, "At para may kwento nyo sa mga anak at apo nyo kung paano ko pinarusahan ang mga Ehipsyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila. Sa ganitong paraan, malalaman nilang ako ang Panginoon." Now, bilang magulang, kailangan nating ikwento sa ating mga anak ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Kailangan nating ipaalala sa kanila na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang mahirap para sa Kanya. I-remind din natin sila sa mga kahanga-hangang bagay na Kanyang ginawa, na ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Responsibilidad po natin na ituro sa ating mga anak, maging sa ating mga apo, maging sa mga anak ng ating apo, ang pananampalataya at kadakilaan ng Diyos.
Sa awit chapter 145 verses 3 to 5, ganito po ang nakasulat. Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat-dapat na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Pagbubulay-bulayan ko ang inyong kadakilaan at kapangyarihan at ang inyong kahangahangang mga gawa. Ang number 2 po na pamantayan ng pagiging magulang ay ito. Kailangan nating ituro sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Nakasulat po sa awit chapter 78 verses 5 to 6 ang ganito. Ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro sa kanilang mga anak ang mga bagay na ito, upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Sa pagbagsak po ng moralidad, ang salita po ng Diyos ang magsisilbi nating gabay. 4 na henerasyon ang tinutukoy dito ng sumulat ng aklat ng awit. Ano-ano yon? Ninuno, anak, apo, at mga anak ng apo. Mga lolo at lola, ang inyo pong spiritual assignment ay hindi pa natatapos kahit malaki na ang inyong mga anak. Kailangan nyo rin ma-influensyan ang inyong mga apo spiritually. Nakasulat po sa aklat ng Deuteronomio, chapter 4, verse 9, pero mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ng Panginoon. Kailangang manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin niyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Siyempre, kailangan niyong mag-ingat sa inyong pag-i-influence sa inyong mga apo. Ang malungkot kasi, marami sa mga lolo at lola ang masyadong mapunahin, nangingialam, o kaya naman ay nang i-spoil ng mga apo. Para naman sa mga magulang, pakinggan niyo ang nakasulat sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 4. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin niyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Hindi po madaling turuan ng mga bata ng salita ng Diyos. Minsan, ang ating kakulungan sa kaalaman at pangunawa ang pumipigil sa atin. Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos upang may maituro po tayo. Minsan naman, ang kakulangan natin ng oras ang pumipigil sa atin sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Dahil sa kahalaga ng salita ng Diyos, kailangan natin itong bigyan ng importansya. Bakit hindi nyo i-share sa kanila ang mga natutunan nyo sa salita ng Diyos? Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi nagsisimula sa church. Tandaan nyo po yan. Dapat itong magsimula sa inyong tahanan. Ang pagtuturo ay pwedeng mangyari sa ating araw-araw na karanasan sa buhay. Pakinggan niyo po yung nakasulat sa aklat ng Deuteronomio, chapter 6, verses 4 to 9. Makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin niyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo niyong lakas. Sa verse 6, huwag niyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan niyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali niyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat niyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lunsod. At doon po sa Kawikaan chapter 22 verse 6 nakasulat, ituro sa mga bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang point number 3 na pamantayan sa pagiging isang magulang ay ito. Kailangan nating ituro sa ating mga anak ang pagtitiwala sa Diyos. Sa awit chapter 78 verse 7a, pakinggan yung nakasulat, sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa. Ang tanong, paano natin tuturuan ang ating mga anak na magtiwala sa Diyos? Ang sagot dyan, magagawa natin ito sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos at pagkukwento sa kanila
ng mga patungkol sa katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. Ang verses na ito ay tungkol sa pagkalimot ng Israel. Nalimutan nila ang mga ginawa ng Diyos. Napakaraming ginawang himala ang Diyos sa kanilang buhay. Nandyan po yung paghati sa dagat na pula, ang pagpapaulan ng mana at pagpapadala ng mga pugo para kanilang makain. At marami pa pong iba. Ang tanong, paano nila ito nalimutan? Well, sa totoo lamang po, ang tao ay likas na malilimutin. Tulad din tayo ng mga Israelita. When God parted the Jordan River hanggang makatawid ang mga Israelita, naglagay po ng mga bato si Josue bilang tanda sa ginawa ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo sa Josue chapter 4 verses 20 to 24. Doon ipinalagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa ilog ng Jordan. Sinabi ni Josue sa mga Israelita, sa darating na panahon kapag nagtanong sa inyo ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo na lumakad sa tuyong lupa ang mga Israelita nang tumawid sa ilog ng Jordan. Sabihin nyo sa kanila na pinatuyo ng Panginoon na inyong Diyos ang ilog ng Jordan hanggang sa makatawid kayo, gaya ng ginawa niya sa dagat na pula hanggang sa makatawid tayo. Sa verse 24, ginawa niya ito para kilalanin ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ng Panginoon at upang lagi kayong magkaroon ng takot sa Panginoon na inyong Diyos. Ang tanong, ano ang ginagawa natin upang magsilbing reminders o memorials sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay? Ang ikaapat po na point na gusto kong i-share sa inyo ngayon ay ito. Kailangan natin ituro sa ating mga anak ang pagsunod sa Diyos. Sa aklat po ng Awit chapter 78, verse 7b at hanggang sa verse 8, ganito po ang nakasulat. At susundin nila ang kanyang mga utos, upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwail, hindi lubos ang pagtitiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. Mga magulang, kailangan po nating tulungan at turuan ang ating mga anak to build their own set of convictions. Pag sila'y lumaki at nagsarili na, hindi na tayo makakapagdesisyon para sa kanila. Now remember Joseph? Napalayo po siya sa kanyang tahanan at tinukso ng asawa ni Potiphar. Pakinggan po ninyo yung sagot niya sa asawa ni Potiphar sa Book of Genesis chapter 39 verse 9. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. Kailangan natin magturo sa ating mga anak sa pamamagitan ng ating mga halimbawa. Sinasabihan natin ang ating mga anak na huwag magsinungaling. Pero pag parating na ang maniningil ng utang, uutusan natin sila, anak, sabihin mo, wala ako ha. Now, we must model obedience for our children, and consistency is essential. Sa Josue chapter 24, verses 14 to 15, nakasulat, kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran ng may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Pero, kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran nyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? O sa mga Diyos na mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Ang tanong ko po sa inyo ay ito, nakikita ba ng inyong mga anak na naglilingkod kayo sa Diyos? Nagpapakita ba kayo ng magandang halimbawa sa kanila? Kapatid, huwag mong asahang maglingkod sa Diyos ang iyong anak kung ikaw mismo na magulang ay hindi naglilingkod sa Kanya. Huwag mong asahan na maging magandang halimbawa ang iyong anak kung ikaw mismo na kanyang minumodelo ay hindi nagpapakita ng magandang halimbawa. Amen po ba? I hope meron po kayong natutunan sa atin pong maikling pinag-aralan. Tayo po yumuko at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa itinuro mo sa amin sa araw na ito.
na dapat din po namin ituro sa aming mga anak at maging sa aming apo. Na aming ituro ang tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Ituro sa kanila ang tungkol sa salita ng Diyos at ituro ang tungkol sa pagtitiwala sa Diyos at ituro ang tungkol sa pagsunod sa Diyos. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Glory to God.